Sa sandaling iyon sa isang maliit na bayan sa Hungary, nagaganap ang ganitong pag-uusap. Isang ina ang galit na tinanggal ang kanyang anak dahil magpapakasal ito sa isang lalaking Pilipino. Simula noon na nakalipas ang 12 taon. Gayunpaman ang inang ito ay lumuha at yumuko sa harap ng kanyang manugang na Pilipino. Ano nga ba ang nangyari sa pamilyang ito? Ano ang nagpabago sa isang inang tutol na tutol sa internasyonal na kasal ng kanyang anak upang taos-pusong tanggapin ito pagkalipas ng 12 taon? Simulan natin ang kwentong ito ngayon. Ako si Erica, ipinanganak at lumaki sa Miskolc, isang maliit na bayan sa hilagang Hungary. Ako ay isang simpleng babae. Sa edad na 25, ginawa ko ang pinakamalaking desisyon sa buhay ko. Pumunta sa Pilipinas para mag-aral ng Tagalog. Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay hindi pa masyadong kilala sa Hungary. Sa simula ay nag-alala ang aking mga magulang, ngunit dahil sa matinding kagustuhan ko, sa huli ay pumayag din sila. Nangako ako na 4 na buwan lang ako at babalik din agad. Nang dumating ako sa Maynila, talagang hindi ako nakapagsalita dahil sa pagkamangha. Ang matataas na gusali ay umaabot sa langit, punong-puno ng tao ang mga kalsada, at kung saan-saan ay may mga kumikinang na ilaw at mga billboard kasama ng mga jeepney. Para sa akin na galing sa tahimik na bayan ng Hungary, ang lahat ng ito ay napakabago at nakakabigla. Ang mga kaibigan na nakilala ko sa language center ay napakabait. Nag-aral kami ng Tagalog ng magkasama at sinimula naming tuklasin ang Maynila. Noong una akong kumain ng sinigang, napaiyak ako sa asim, ngunit hindi ko alam kung bakit, mas gusto ko pa itong kainin. Naantig din ako sa kasiglahan ng mga kaibigang Pilipino. Binigyan nila ako ng espesyal na atensyon bilang isang dayuhan. Mabilis lumipas ang 4 na buwan. Nakakagulat, hindi ako naghangad na bumalik sa Hungary. Sa halip, gusto kong gumawa ng isang bagay sa Pilipinas. Ito ang oras na nagmungkahi ang aking mga kaklase sa language center na magsimula kaming magnegosyo. Erica, paano kung magsimula tayo ng isang Hungarian restaurant dito sa Maynila? Naantig ako sa mungkahi ng kaibigan ko. Ang ideya na ipakilala ang gulyas at langos ng aking ina sa mga Pilipino ay talagang nakakatuwa. Tumawag ako sa aking mga magulang at sinabi ang plano. Sobrang nag-alala ang aking ina. Erica, 4 na buwan na ang nakalipas, umuwi ka na, di ba? Pero nakumbinsi ko pa rin ang aking mga magulang na bigyan ako ng 1 taon pa. Talagang gusto ko itong subukan. Ganoon nagsimula ang paglalakbay namin sa pagtatatag ng Hungarian restaurant. Ngunit ang realidad ay mas mahirap kaysa sa aming inaasahan. Patuloy naming inaayos ang mga resip upang maging angkop sa panlasa ng mga Pilipino, ngunit hindi naging maganda ang resulta. Mahirap ding makahanap ng mga sangkap at hindi naging maganda ang marketing. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagkalugi, lalo kaming nawawala ng pag-asa. Nagsimula ring maging awkward ang aming relasyon bilang magkakaibigan. Sa huli, nagpasya kaming isara ang restaurant. Ang mas malaking problema ay wala na akong pera para sa tiket pauwi sa Hungary. Nahihiya akong magtanong sa aking mga magulang. Nagkawatak-watak na rin ang mga kaibigan ko. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, si Marco Reyes, isang kaibigan kong Pilipino na nakilala ko sa language center, ang nag-alok ng tulong. Si Marco ay isang executive chef sa isang sikat na restaurant sa Maynila at laging handang tumulong sa mga kaibigang dayuhan. Erica, huwag ka masyadong mag-alala. Tutulungan kitang makahanap ng trabaho muna, makatipon ka ng pera, at pagkatapos ay umuwi ka na lang. Nang marinig ko ito kay Marco, sobrang nagpapasalamat ako. Ramdam ko ang kanyang sinseridad at biglang may init na bumalot sa puso ko. Ito ang unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Pilipinas na may taong gustong tumulong sa akin nang walang anumang kapalit. Kaya, nagsimula akong magtrabaho sa isang maliit na Hungarian restaurant na inirekomenda ni Marco. Kahit hindi ito sarili kong tindahan, nagpapasalamat ako na nakakapagluto ako ng lutuing Hungarian. Ang mas mahalaga, madalas na dumadalaw si Marco sa restaurant para bigyan ako ng suporta. Erica, napakasarap ng gulyas mo. Tunay na lasa ng Hungary. Ang paghihikayat ni Marco ay dahan-dahang nagpabalik ng aking kumpiyansa. Unti-unti ring nagbago ang damdamin ko para sa kanya. Sa simula ay pagpapasalamat lang, ngunit kalaunan ay naging isang mas espesyal na damdamin. Isang gabi pagkatapos magsara ng restaurant, dinala ko ni Marco sa isang tahimik na kapihan at maingat siyang nagtanong, Erica, kung hindi mo mamasamain, gusto mo bang maging tayo? Napakakomplikado ng damdamin ko noong sandaling iyon. Masaya ako, ngunit sa kabilang banda,
takot ako. Ako ay isang tao na kailangang bumalik sa Hungary at si Marco ay isang taong mamumuhay sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakita sa tapat na mga mata ni Marco, nagdesisyon ako. Oo, pero wag mong kalimutan, kailangan ko ring bumalik sa Hungary sa huli. Ganoon nagsimula ang aming relasyon. Ang mga sandali ko kay Marco ay talagang masaya. Naglakbay kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nagbahagi ng aming kultura. Sinikap ni Marco na matuto ng lutuing Hungarian at nag-aral din ako ng lutuing Pilipino. Pagkatapos ng 1 taon ng aming relasyon, mas lalo naming nakilala ang isa't isa. Si Marco ay nangangarap maging chef mula pa noong bata siya at punong-puno ng pagmamahal sa pagluluto. Isa rin siyang mainit na tao na pinahahalagahan ng pamilya. Ibinahagi ko rin kay Marco ang marami sa aking mga kwento, ang magagandang tanawin ng Hungary, ang masasarap na luto ng aking ina, at ang pangarap kong bumalik sa aking bayan at mamuhay kasama ang aking pamilya. Ngunit habang lumilipas ang oras, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Kahit gusto ko pa ring bumalik sa Hungary, nasasaktan ako sa tuwing naiisip ko na mahihiwalay ako kay Marco dahil mas masaya ako kapag kasama ko siya. Isang araw biglang nagtanong si Marco sa akin na may seryosong ekspresyon. Erika, may napakahalaga akong sasabihin. Nang makita ko ang seryosong mukha ni Marco, biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi kaya makikipaghiwalay siya sa akin, ngunit ang sumunod niyang sinabi ay labis na ikinagulat ko. Erika, pakakasalan mo ba ako? Blanko ang isip ko. Kasal. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Kahit mahal ko si Marco, ang kasal ay isa ng ibang level ng problema. Marco, paano ka bigla? Seryoso ako. Gusto kong makasama ka habang buhay. Kahit sa Hungary o sa Pilipinas, handa akong sumunod sa iyo saan mo man gusto. Ang tapat na pagtatapat ni Marco ay nagpaiyak sa akin. Ngunit kasabay nito, lumabas din ang takot sa katotohanan. Papayag ba ang aking mga magulang? Lalo na si inay. Ano kaya ang reaksyon niya kung malaman niyang magpapakasal ako sa isang dayuhan? Marco, mahal din kita pero kailangan ko munang sabihin ito sa aking mga magulang. Bigyan mo ko ng kaunting oras, okay? Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Sari-sari ang naisip kong posibleng mangyari. Paulit-ulit na lumilitaw ang mukha ng aking ina. Lagi niyang sinasabi, Erika, dapat kang mapangasawa ng isang mabuting lalaking kababayan natin at mamuhay ng masaya. Pagkalipas ng ilang araw, naglakas loob akong tawagan ang aking mga magulang sa Hungary. Nang marinig ko ang masayang boses ng aking ina, kumirot ang puso ko. Erika, kumusta ka? Kailan ka uuwi? Inay, may sasabihin po ako sa inyo. Nagsimulang manginig ang boses ko. Napansin ito ni inay. Anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi po, inay. Gusto ko po sanang magpakasal. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Matagal bago nagsalita si inay. Kanino? Sa isang lalaking Pilipino. Mabuting tao po siya. Tinulungan niya po ako at mahal na mahal po ako. Mula sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang tono ng aking ina. Erika, magpakatino ka. Lalaking Pilipino, ano bang iniisip mo? Inay, pakinggan niyo po muna ako. Hindi maaari ang taong iyan. Hindi. Umuwi ka na ngayon din. Hindi nakinig ang aking ina sa paliwanag ko at sa huli ay sinabi niya ito. Erika, kung talagang pakakasalan mo ang lalaking iyan, hindi na kita kikilalaning anak. Huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Pagkatapos naming magbitiw, matagal akong umiyak. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang malamig na boses ng aking ina. Ngunit sa kabilang banda naiintindihan ko rin ang damdamin ng aking ina. Para sa isang taong namuhay sa Hungary habang buhay, mahirap tanggapin na biglang magpapakasal ang anak niya sa isang dayuhan. Nang sinabi ko ito kay Marco, sobrang nakonsensiya siya. Erika, patawad. Siguro masyado akong nagmadali. Kung tutol ang mga magulang mo, hindi ba dapat? Marco, hindi mo to kasalanan. Nag-isip pa ako ng ilang araw. Babalik ba ako sa Hungary tulad ng sinabi ni inay? At magpakasal sa isang mabuting kababayan doon o susundin ko ang aking puso at pakakasalan si Marco? Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, nagdesisyon ako. Pakakasalan ko si Marco. Kahit takot akong mahiwalay sa aking pamilya, ayaw kong bitawan ang tunay na pag-ibig. Marco, magpakasal tayo. Gusto ko ring makasama ka habang buhay. Ganoon, noong tagsibol ng 2013, nagdaos kami ng isang simpleng kasalan.
Walang magulang na dumalo mula sa magkabilang panig, ngunit ang mga kaibigan ni Marco at ang mga nakilala ko sa Pilipinas ay dumating upang batiin kami, kaya hindi naging malungkot ang kasal. Pagkatapos ng kasal, nagsimula kami ng aming bagong buhay sa isang maliit na apartment. Nagpatuloy si Marco sa pagiging executive chef sa restaurant at mas nagsumikap akong mag-aral ng Tagalog habang nagtatrabaho sa isang maliit na kainan. Sa simula, nagkaroon kami ng maliliit na pagtatalo dahil sa pagkakaiba sa kultura. Hindi ako sanay sa kultura ng pamilyang Pilipino at hindi rin lubos na naiintindihan ni Marco ang kultura ng Hungary. Ngunit sa pamamagitan ng pagmamahalan at pag-unawa, dahan-dahan kaming nagkaisa. Pagkalipas ng 1 taon, nagdalang tao ako sa aming unang anak. Labis ang aming tuwa, sobrang excited din si Marco na maging isang ama. Ngunit sa kabilang banda, labis kong namimiss ang aking mga magulang sa malayo sa Hungary kahit hindi man lang alam ni inay na magkakaapo na siya. Ang pag-iisip na ito ay labis na nagpalungkot sa akin. Nang isinilang ang aming anak na si Junjun, palihim akong sumulat ng liham sa Hungary. Kahit alam kong hindi ito babasahin ni inay, gusto ko pa ring ipaalam sa kanya ang balita ng pagdating ng kanyang apo. Ngunit walang dumating na sagot. Pagkalipas ng 2 taon, ipinanganak ang aming anak na babae na si Leah. Nagpadala ako ng sulat ulit, ngunit wala pa ring tugon. Mukhang tuluyang naputol ang koneksiyon sa aking pamilya. Laging umaaliw sa akin si Marco sa tuwing nalulungkot ako at namimiss ang aming bayan. Erika, ang panahon ang mag-aayos ng lahat. Basta't masaya tayo, magbabago ang isip nila balang araw. Inaasahan ko rin ito. Siguro, kapag malaki na ang mga bata, gugustuhin ni inay na makita ang kanyang mga apo. Ngunit noong ika-6 na taon ng aming kasal, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nagkasakit si Marco. Isang araw habang may importanteng meeting sa restaurant, bigla siyang nawala ng malay. Pagdating ko sa ospital, seryoso ang mukha ng doktor at sinabi, ang mga sintomas ng panic disorder ay malala. Kailangan niyang iwasan ang stress at magpahinga ng lubusan. Pagkatapos madiagnose na may panic disorder, ganap na nagbago ang buhay ni Marco. Ang dating masigla at may tiwala sa sarili ay biglang natakot sa mga matataong lugar. Nahihirapan na siyang sumakay sa LRT, lalo na sa eroplano. Ang pinaka-nakakagulat ay hindi na siya makapagtrabaho sa restaurant. Ang pagluluto na labis niyang minahal ay kailangan niyang talikuran dahil sa matinding stress. Mula noon, tuluyang nagbago ang focus ng aming pamilya. Si Marco ang nag-aalaga sa mga bata sa bahay at ako naman ang nagtatrabaho sa labas. Sa simula, nahirapan talaga ako. Hindi pa sapat ang Tagalog ko. At wala akong espesyal na kasanayan. Hindi marami ang trabahong kaya kong gawin. Ngunit para sa pamilya, hindi ako pwedeng sumuko. Buti na lang ang dati niyang pinagtatrabahuan na restaurant ay nag-alok sa akin ng trabaho bilang waitress. Nagtatrabaho ako mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Talagang abala ako buong araw. Mula sa pagiging waitress, kitchen helper, hanggang sa paglilinis, ginawa ko ang lahat. Sa tuwing umuuwi ako, laging nakokonsensiya si Marco. Erika, patawad, naging ganito ako. Ayos lang, magkasama nating lalampasan ito. Ngunit sa totoo lang, napakahirap. Pagod ang katawan ko at mas pagod ang puso ko. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang sitwasyong ito. Lalo na ang hindi ko maayos na pag-aalaga sa mga bata, ang labis na nagpasakit sa aking puso. Mama, bakit ang gabi ka na umuwi? Tuwing nagtatanong si Junjun at Leah, parang napupunit ang puso ko. Nagpatuloy ang mahihirap na araw. Unti-unti akong napagod. Ang buhay na laging maaga umalis at gabi umuwi ay nagdulot ng labis na pagkapagod sa akin, pisikal at mental. Lalo na ang hindi ko pagiging kasama ng mga bata ang labis na nagbigay sa akin ng guilt. Si Junjun ay nag-aaral na sa elementarya, ngunit madalas ay hindi ako nakakadalo sa mga school activities. Ang ibang mga ina ay pumupunta para suportahan ang kanilang mga anak, ngunit ako lang ang wala dahil sa trabaho. Mama, bakit hindi ka dumalo sa sports day? Tuwing nagtatanong si Junjun, labis na sumasakit ang puso ko. Bata pa si Leah, ngunit tuwing gabi akong umuuwi, tumatakbo siya at niyayakap ako na nagpaparamdam sa akin ng mas matinding guilt. Pakiramdam ko, hindi ko nabibigyan ng mga bata ng sapat na pagmamahal. Umiiyak ako gabi-gabi. Hindi rin masyadong gumaling ang kalagayan ni Marco. Kahit umiinom siya ng gamot at nagpapagamot, takot pa rin siyang pumunta sa mga matataong lugar. Minsan, kailangan pa akong sumama sa kanya para pumunta lang sa kalapit na supermarket. Sa pagtingin kay Marco, nalulungkot ako.
at wala akong magawa. Kahit alam kong may sakit siya at hindi niya ito kontrolado, minsan ay naiisip ko hanggang kailan kaya kami mabubuhay ng ganito. Isang gabi, pag-uwi ko mula sa matinding trabaho, nakita kong may ginagawa si Marco sa kusina. Paglapit ko, nakita ko siyang naghahanda ng baon ng mga bata, kahit masama ang kanyang pakiramdam. Mahal, bakit hindi ka pa natutulog? Erika, patawad, may field trip si Junjun bukas at hindi ako makabili ng baon para sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Marco. Dahil sa panic disorder, nanginginig ang kanyang kamay kapag stressed siya, ngunit sinisikap pa rin niyang maghanda ng baon para sa mga bata. Nang makita ko ito, bigla akong nakonsensiya at naantig. Ayos lang, maaga na lang akong gigising bukas. Magpahinga ka na. Hindi, gusto ko itong gawin. Kahit itong bagay lang na ito, gusto kong gawin para sa kanya. Noong sandaling iyon, naunawaan ko. Nagdurusa din si Marco tulad ko. Nakokonsensiya siya dahil hindi niya magampanan ang papel niya bilang haligi ng tahanan. Nakokonsensiya siya dahil sa pagpasan ko ng lahat ng bigat. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng matagal na taos-pusong pag-uusap. Mahal, ayos lang ako. Talagang ayos lang. Kahit mahirap ngayon, gagaling din tayo balang araw. Salamat, Erika, dahil may asawa akong tulad mo. Nakakaya ko ang lahat. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, nagbago ang aking pananaw. Sa halip na ituring itong isang kasawian, itinuring ko itong isang pagsubok na kailangan naming lampasan bilang isang pamilya. Mula noon kahit umuwi ako ay hindi na ako naiirita. Sa halip ay mas nag-aalala ako kay Marco. Kahit hindi marami ang oras, sinisikap naming gawing makabuluhan ang mga sandali naming magkakasama bilang pamilya. Nagsimula ring magbago si Marco ng dahan-dahan. Kahit hindi siya tuluyang gumaling, nagsimula siyang maghanap ng maliliit na trabahong kaya niyang gawin sa paligid. Nakahanap siya ng trabaho bilang dishwasher sa isang maliit na kainan sa komunidad, nagtatrabaho ng ilang oras araw-araw. Erika, kahit hindi malaki ang kinikita, gusto kong tumulong sa abot ng aking makakaya. Salamat, maraming salamat. Ganoon, unti-unti naming nabawi ang aming pang-araw-araw na buhay. Kahit mahirap pa rin, dahil sa mas malalim na pag-unawa sa isa't isa, naging mas matatag kaming mag-asawa. Sa sandaling iyon, nakarinig ako ng isang hindi inaasahang balita. Isang Hungarian tourist na nakilala ko sa restaurant ang nagkwento sa akin tungkol sa aming bayan. Taga Miskolc ka ba? Ako rin ay malapit lang doon. Talaga? Kilala mo ba ang pamilya Gyalog, isang karaniwang apelyido sa Hungary? Ganoon, habang nag-uusap kami, narinig ko ang isang nakakagulat na balita. Si Nanay Gyalog? Sabi nila, nagkasakit siya ng malubha noong nakaraang taon. Nang marinig ko ang balita tungkol sa pagkakasakit ni Inay, kumirot ang puso ko. Kahit 12 taon na kaming hindi nag-uusap, ang pinaka-pinag-aalala ko ay si Inay. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na lumilitaw ang mukha ni Inay sa isip ko. Malubha ba talaga ang sakit niya? Gusto niya kaya akong makita? Puno ng mga ganitong tanong ang aking isip. Pagkalipas ng ilang araw, naglakas loob akong sabihin kay Marco, Mahal, gusto kong umuwi sa Hungary ngayong tag-init. Umuwi sa Hungary? Bakit bigla? Nabalitaan kong nagkasakit si Inay. Kahit 12 taon na kaming hindi nag-uusap, gusto kong umuwi para tingnan ang kalagayan niya. Nag-isip sandali si Marco. At pagkatapos ay tumango, dapat kang pumunta. Siya ang pamilya mo. Kahit hindi maganda ang relasyon, magulang ay magulang, pero mahal din ang tiket ng eroplano. Ayos lang, magkasama na tayong pamilya. Gamitin na rin natin ang pagkakataong ito para makita ng mga bata ang kanilang lola't lolo. Nang marinig ko ito kay Marco, nagulat ako. Siya, na may panic disorder at nahihirapan sa malayo ang paglalakbay, ay nagsabing sasama kami bilang isang pamilya. Mahal, kaya ba ng katawan mo? Ayos lang, para sa pamilya lalabagin ko ang aking takot at gusto ko ring makipag-usap ng maayos sa mga magulang mo. Noong sandaling iyon, nakita ko ang sinseridad sa mga mata ni Marco. Muli kong naramdaman kung gaano niya kamahal ang aming pamilya at kung gaano siya responsable bilang isang asawa at ama. Habang naghahanda kami para sa biyahe, ang damdamin ko ay naghahalo, pag-asa at takot. Nakakatuwang umuwi sa bayan pagkalipas ng 12 taon, ngunit takot ako. Tatanggapin ba ako ni Inay? O magiging malamig pa rin siya? Lalo na, nag-alala ako na baka mas magalit pa siya kapag makita niya ang Pilipino kong asawa at ang mga half-Filipino naming apo. Ngunit hindi na ito pwedeng ipagpaliban pa.
Nag-aalala ako sa kalusugan ni inay at gusto kong malaman ng mga bata na may lola't lolo sila. Noong umaga ng aming pag-alis, mahigpit na hinawakan ni Marco ang aking kamay. Erika, ano man ang mangyari, pamilya tayo. Haharapin natin ito ng magkasama. Huwag kang mag-alala. Nang sumakay kami sa eroplano patungong Hungary sa Ninoy Aquino International Airport, napakakomplikado ng damdamin ko. Ganap na naiiba ito sa sitwasyon 12 taon na ang nakalipas nang pumunta ako sa Pilipinas. Noon, nag-iisa ako. Ngayon, kasama ko ang aking pamilya. Noon, ito ay pakikipagsapalaran. Ngayon, ito ay para sa pagpapatawad. Nang lumipad ang eroplano at nakita ko ang lupain ng Pilipinas na unti-unting lumalayo sa bintana, bigla kong naisip na ngayon na talaga ang oras para ayusin ang lahat. Sa mahabang paglipad, marami akong naisip. Mula sa alaala ng una kong pagdating sa Pilipinas, 12 taon na ang nakalipas hanggang sa lahat ng sandali ngayon, parang isang film na mabilis na nag-play. Lalo na ang malamig na boses ni inay sa huli naming tawag ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Sobrang balisa si Marco sa buong biyahe. Mahirap para sa kanya ang masyadong matagal sa isang nakasarang lugar dahil sa panic disorder. Ngunit tinitiis niya ito para sa pamilya. Mahal, okay ka lang ba? Oo, ayos lang, konting tiis pa. Si Junjun at Leah ay masaya at nakatingin sa labas ng bintana dahil sa una nilang international flight. Sinabi ko sa mga bata na pupunta kami para makita ang kanilang lola't lolo, ngunit sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari. Mama, magugustuhan ba kami ni Lola? Ang inosenteng tanong ni Junjun ay nagpakirot sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, hinaplos ko na lang ang kanyang ulo. Nang dumating kami sa Budapest Airport, pagkalipas ng 12 taon, ang paghinga ng hangin sa aking bayan ay pakiramdam na estranghero ngunit nakakamiss. Ngunit kasabay nito, lumakas din ang kaba ko dahil talagang makikita ko na si inay. Ang 3 oras na biyahe papuntang Miskolc ay talagang mahirap. Habang namangha si Marco sa tanawin ng Hungary at mabilis na nakatulog ang mga bata, naghanda ako ng sarili ko habang nagmamaneho. Paano kung hindi magbukas ng pinto si inay? Paano kung galit pa rin siya? Puno ng pag-aalala ang aking isip. Sa wakas, narating namin ang pintuan ng bahay na kinalakhan ko. Walang masyadong nagbago sa bahay at sa bayan mula 12 taon na ang nakalipas. Bumilis ang tibok ng puso ko nang bumaba ako ng kotse. Mahal, handa ka na ba? Mahigpit na hinawakan ni Marco ang aking kamay. Nanginginig din ang kamay niya, ngunit ramdam ko ang pagbibigay niya ng lakas ng loob. Matagal bago ako naglakad papunta sa pinto at nag-doorbell. Ang mga daliri ko ay nanginginig at hindi ko maipindot. Sa wakas, naglakas loob ako mag-doorbell. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas si inay. Ang inay na nakita ko pagkalipas ng 12 taon ay tumanda na ng husto. Namuti na ang kanyang buhok at sobrang payat na niya. Nagkatitigan kami ni inay ng matagal. Walang naunang nagsalita, ganoon lang kami nakatayo. Sa sandaling iyon, lumabas si Junjun sa likuran ko at nagtanong sa malalim na Tagalog na may accent ng Hungarian. Magandang araw, Lola. Ako po si Junjun. Gamit ang Tagalog. Ngunit may diin sa pagiging apong may halong kultura. Noong sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni inay. Ang kanyang matigas na mukha ay lumambot at nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Ito ba? Ito ba ang anak ni Erika? Opo. At ito po si Leah. Lumabas din si Leah at nahihiyang bumati kay inay. Maingat na hinaplos ni inay ang ulo ng mga bata. Pagkatapos, bigla niyang niyakap ako. Erika, napagod ka rin siguro. Sa isang pangungusap na iyon, ang luha na pinigilan ko ay umagos ng walang tigil. Ang pagkamis at guilt na naipon sa loob ng 12 taon ay sumabay. Inay, patawad po talaga. Pagkatapos kong umiyak ng matagal, nakapagpakilala na ako kay Marco. Inay, ito po ang asawa ko, si Marco Reyes. Bumati si Marco gamit ang ginihanda niyang Hungarian, Yuna Potkivanok, ako po si Marco Reyes. Mahal na mahal ko si Erika. Matagal tiningnan ni inay si Marco, pagkatapos ay tumango. Pumasok na kayong lahat. Pagpasok namin sa loob na amoy ko ang gulyas na inihanda ni inay, parang matagal na siyang naghihintay sa aking pagbabalik. Inay, alam niyo po ba na darating ako? Sinabi ng mga tao sa bayan na uuwi si Erika. Nabalitaan ko na nag-usap kayo ng Hungarian tourist. Doon ko naunawaan na ang Hungarian tourist na nakilala ko sa restaurant ay umuwi at sinabi ang balita ko kay inay. Noong hapunan, ikinuwento sa amin ni inay ang mga nangyari sa loob ng 12 taon.
Talagang nagulat ako nang marinig ko ang balita na namatay si tatay 5 taon na ang nakakaraan. Kailan po tatay? Noong taglamig, 5 taon na ang nakakaraan, bigla siyang nagkaroon ng problema sa puso. Ang huli kong nakita si tatay ay 17 taon na ang nakakaraan. Hindi ko matanggap ang katotohanan na wala na siya. Erika, bago mamatay si tatay, laging ikaw ang sinasabi niya. Kumusta kaya si Erika? Masaya ba siyang namumuhay? Nang marinig ko ito kay inay, mas lalo akong nakonsensiya. Nag-alala sila sa akin ng husto, ngunit nagmatigas ako at hindi ko sila kinontak. Noong gabing iyon, inayos ni inay ang kwarto na kinalakhan ko para sa amin. Ang mga bata ay laging nakasunod kay Lola, at si inay naman ay nakangiti, sinasabi na ang mga apo niya ay napakaganda. Si Marco, kahit awkward pa rin siya kay inay, ay sinikap niyang makipag-usap gamit ang translation app para ipahayag ang kanyang sinseridad. Inay, may gusto po akong sabihin sa inyo. Mahal na mahal ko po si Erika at aalagaan ko siya habang buhay. Ang seryosong Marco ay nagpadama kay inay ng kanyang sinseridad. Tumango siya. Kinabukasan ng umaga, nagbigay si inay ng isang hindi inaasahang mungkahi. Erika, gusto mo bang mag-rewedding sa simbahan dito sa bayan? Kasal? Nagpakasal kayo na 20 taon na ang nakakaraan ng walang bendisyon. Ngayon, gusto namin kayong bigyan ng aming pagpapala. Nagulat ako sa mungkahi. Ibig sabihin nito, kinikilala ni inay ang aming kasal. Inay, totoo po ba? Erika, patawad. Masyado akong emosyonal noong 12 taon na ang nakakaraan at labis akong tumutol. Ngayon, nakikita ko na mabuting tao talaga si Marco. Noong hapon na iyon, nagdaos kami ng isang simpleng at mainit na kasal sa simbahan sa bayan. Ang mga tao sa bayan ay dumalo para batiin kami. Ang pari ay taos-pusong nagdasal para sa amin. Nang mag-vow si Marco sa kanyang Tagalog o simpleng Hungarian, lumuha si inay. Ngayon, tunay na naging pamilya na namin kayo. Noong sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, naramdaman ko ang kumpletong kaligayahan. Mayroon akong mapagmahal na asawa at mga anak, at ang pagpapala ni inay, ang lahat ay perpekto. Pagkatapos ng kasal, pumunta kami sa puntod ni tatay. Lumuhod si Marco at nagbigay pugay. Tatay, bagong bati po. Aalagaan ko ang inyong anak habang buhay. Nang makita ko ito, talagang naramdaman ko na napangasawa ko ang isang mabuting tao. Pagkabalik mula sa puntod ni tatay, matagal kaming nag-usap ni inay. Sinabi namin ang lahat ng naipon naming salita sa loob ng 12 taon. Erika, nagmatigas si inay. Ngayon, labis akong nagsisisi. Pinag-iisipan ni inay ang mga nakalipas. Sinabi niyang laging nag-aalala siya na nahihirapan ako sa Pilipinas at nagdurusa akong mag-isa. Sa totoo lang, sumulat ako sa iyo ng ilang beses. Ngunit wala akong lakas ng loob na ipadala. Paano ko gagawing makipag-ugnay sa iyo matapos kitang tanggihan ng ganoon? Nang marinig ko ito, nalungkot ako. Hindi lang pala ako ang nahirapan, pati si inay. Inay, patawad din po. Masyado po akong nagmatigas. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Ang mahalaga, nagkita na po ulit tayo. Noong gabing iyon, naghanda si inay ng mga tradisyonal na lutuing Hungarian para sa amin. Ang fried pork chop na paborito ko noong bata ako, gulyas, at ang matamis na dobos torta. Masayang kumain ang mga bata ng luto ng kanilang lola. Interesado rin si Marco sa tradisyonal na lutuing Hungarian. Inay, pwede po ba ninyo akong turuan ng mga lutuing ito? Gusto ko rin po itong ipagluto sa mga bata pagbalik namin sa Pilipinas. Nang marinig ito ni inay, labis siyang natuwa. Mula kinabukasan, maghapon na tinuturuan ni inay si Marco ng lutuing Hungarian. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa wika, nakikipag-ugnayan sila sa pamamagitan ng pagluluto. Lalo na nang matuto si Marco ng gulyas, talagang nakakatuwa. Nagpapaliwanag si inay gamit ang hand gestures at sinundan ito ni Marco ng seryoso at nagsusulat pa ng notes. Nang makita ko ito, talagang naramdaman kong pamilya kami. Erika, seryoso talaga si Marco sa pag-aaral ng pagluluto at napakamahusay niya. Tuwing pinupuri ni inay si Marco, labis akong ipinagmamalaki. Ito ay isang bagay na hindi ko inakala 2 taon na ang nakaraan. Ang 2 linggo na ginugol namin sa Hungary ay parang panaginip. Mabilis na naging malapit ang mga bata kay Lola. Natuto rin sila ng ilang salitang Hungarian at nakipaglaro sa mga bata sa bayan. Kahit iba ang wika, mabilis maging magkaibigan ng mga bata.
Ipinakilala rin ni Marco ang kultura ng Pilipinas kay inay. Inilabas niya ang inihanda niyang kapeng barako at magkasama silang uminom. Pinakita niya rin kay inay ang mga drawing ng mga bata tungkol sa Pilipinas. Magandang bansa pala talaga ang Pilipinas. Erika, napakaganda na nakatira ka sa ganoong lugar. Ganap na nagbago ang pananaw ni inay tungkol sa Pilipinas. Sa simula ay inisip niyang malayo at hindi kilala. Ngayon ay iniisip niya itong isang mainit na lugar kung saan masayang namumuhay ang kanyang anak. Dumating ang araw ng pag-alis. Nalungkot si inay. Aalis na kayo agad? Hindi ba pwedeng magtagal pa? Inay, kailangan pong magtrabaho ni Mahal. Kailangan na po naming bumalik. Pero lagi po tayo mag-uugnayan. Kung gayon, pamilya na talaga tayo. Noong umaga ng pag-alis namin papuntang airport, naghanda si inay ng espesyal na regalo. Ang traditional dress na isinuot ko noong bata ako, ang relo na laging suot ni tatay noong nabubuhay pa siya, at isang notebook na puno ng receipt ng tradisyonal na lutuing Hungarian. Ito ang relo na suot ni tatay habang buhay. Matutuwa ako kung susuotin ito ni Marco. Kinuha ni Marco ang relo at talagang naantig siya. Inay, aalagaan ko po ito. Ang recipe book na ito ay para ipagluto ninyo ng lutuing Hungarian ang mga bata. Ang mga regalong inihanda ni inay ng buong puso ay talagang nagpaiyak sa amin. Sa airport, napakahirap magpaalam. Ang inay na nakita ko pagkalipas ng 12 taon ay aalis na naman. Nalungkot ako sa pag-iisip na iyon. Inay, mag-ingat po kayo sa kalusugan ninyo. Lagi po tayong mag-uugnayan. Erika, mamuhay kayo ng maligaya at masaya. At Marco, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aming Erika. Opo, inay. Aalagaan ko po siya habang buhay. Nang sumakay kami sa eroplano at nakita ko ang lupain ng Hungary sa labas ng bintana, kakaiba ang pakiramdam ko. 2 taon na ang nakakaraan, umalis ako para sa pakikipagsapalaran. Ngayon, bumalik ako dala ang pagmamahal ng pamilya. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Maingat na nagtanong si Marco. Sobrang ganda. Ngayon, talagang pakiramdam ko, pamilya tayo. Ako rin. Labis akong nagpapasalamat na handang tumanggap sa amin si inay. Sa eroplano pabalik sa Pilipinas, marami akong naunawaan. Ang pamilya ay hindi lang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pag-unawa at pagmamahalan sa isa't isa. At ang pag-ibig ay may kapangyarihang lampasan ang mga hangganan ng bansa at kultura. Talagang naantig ako nang makita ko ang sinseridad ni Marco at inay, kahit hindi sila nagkakaintindihan sa wika. Nang dumating kami sa NAIA, humakbang ako sa lupain ng Pilipinas na may ganap na ibang damdamin kaysa 2 taon na ang nakakaraan. Ngayon, pakiramdam ko, ito na talaga ang bahay ko. Ito ang lugar kung saan kami namumuhay bilang isang pamilya na may basbas ni inay. Pag-uwi namin, ang una kong ginawa ay tawagan si inay para ipaalam na nakarating kami ng ligtas. Ngayon, hindi na ako nagdadalawang isip at natural na akong nakikipag-ugnayan. Inay, nakauwi na po kami ng ligtas. Napakaganda! Pagod ka ba? Ayos lang po. Sabi ng mga bata na miss daw po nila kayo. Na-miss ko rin sila. Sa susunod, ako naman ang pupunta sa Pilipinas. Nang marinig ko ito kay inay, nagulat ako. Ang taong hindi kailanman umalis sa Hungary ay nagsabi na pupunta siya sa Pilipinas. Talaga po? Pupunta kayo sa Pilipinas? Oo naman. Gusto kong makita ang lugar kung saan nakatira ang anak ko. At gusto ko ring bumati sa mga magulang ni Marco. Noong sandaling iyon, labis akong natuwa. Naramdaman ko na ganap na tinanggap ni inay ang aming pamilya. Pagkatapos noon, marami ring nagbago sa aming buhay. Nagsimula kaming mag-video call kay inay ng regular. Gusto rin ng mga bata na makipag-usap kay lola gamit ang Hungarian. Madalas nang magluto si Marco ng lutuing Hungarian na itinuro ni inay. Lalo na ang gulyas niya ay napakasarap. Gusto rin ito ng mga bata. Mahal, ngayon, nararamdaman ko na ang lasa ng Hungary sa bahay natin. Oo nga, salamat kay inay na nagturo sa akin ng buong puso. At ang pinakamahalaga, nagsimula na ring gumaling ang panic disorder ni Marco ng dahan-dahan. Ang mainit na suporta ni inay at ang ganap na pagkakaisa ng pamilya ay nagbigay sa kanya ng malaking lakas. Erika, dahil tinanggap na talaga ako ni inay bilang manugang, gumaan na talaga ang pakiramdam ko. Ako rin. Ngayon, pakiramdam ko, kumpleto na talaga ang pamilya natin. Pagkalipas ng 6 na buwan, talagang pumunta si inay sa Pilipinas. Sa unang flight niya, kinabahan siya ngunit mas malakas ang kanyang kagustuhang makita ang kanyang mga apo. Napakaganda ng panahon namin ni inay sa Pilipinas.
Dinala ko siya sa Maynila at pinaranas ko sa kanya ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Na-amaze si inay sa lahat ng bagay sa Pilipinas at walang tigil siyang humanga. Ang isang buwan na ginugol ni inay sa Pilipinas ay talagang espesyal. Ang inay na estranghero sa lahat ng bagay sa simula ay dahan-dahang nasanay sa buhay sa Pilipinas. Lalo na ang araw na nagkita si inay at ang mga magulang ni Marco, talagang kinabahan ako. Hindi ko alam kung paano sila mag-uusap dahil hindi sila nagkakaintindihan sa wika. Erica, okay lang ba ito? Ano kaya ang sasabihin sa akin ng mga magulang ni Marco? Nag-alala rin si inay. Ngunit nang magkita sila, talagang naging mainit ang pagtanggap. Ang tradisyonal na lutuing Pilipino na inihanda ng ina ni Marco ay labis na nagpasaya sa aking ina. Sobra akong nagpapasalamat sa paghahanda ng buong puso. Kahit sa pamamagitan ng translation, mabilis na naging malapit ang dalawang ina. Lalo na nang pag-usapan nila ang kanilang mga apo. Labis silang natuwa. Si Junjun noong bata pa napakabibong magsalita. Si Lia mahilig sumayaw at laging humihingi ng music. Tuwang-tuwa ako nang makita kong ipinagmamalaki ng dalawang lola ang kanilang mga apo. Sina tatay at nanay ni Marco ay mainit din na tumanggap sa aking ina. Naglabas pa si tatay ng tradisyonal na alak ng Pilipinas at detalyadong ipinakilala ang kultura ng Pilipinas. Nakakuha ang aming manugang ng napakabuting asawa. Napakagandang manugang ni Erica. Nang marinig ni inay ito kay tatay, labis siyang natuwa. Mabuti rin si Marco, inaalagaan niya kami ni Erica. Nang makita ko silang nagkikita at nagbibigay ng basbas sa amin, pakiramdam ko, naging perpekto na talaga ang aming pamilya. Bago umalis si inay, nagkaroon kami ng family meeting nung isang gabi. Inay, pagkatapos nito magkita-kita po tayo ng regular, okay? Oo naman, ngayon tunay na pamilya na tayo. Napakaganda na pwedeng ipadala ang mga bata sa Hungary tuwing summer at Christmas break para makasama nila si Lola. Ganoon, nagdesisyon kaming mag-ugnay sa pagitan ng Pilipinas at Hungary at naging isang tunay na international family. Pag-alis ni inay, nagpatuloy ang pagbabago sa aming pamilya. Dahan-dahang gumaling si Marco at bumalik sa pagluluto. Erica, gusto kong magsimula ng isang maliit na restaurant ngayong beses. Isang fusion ng lutuing Pilipino at Hungarian. Napakahusay na ideya. Ganoon, nagtayo kami ng isang maliit na fusion restaurant. Si Marco ang nag-aasikaso sa lutuing Pilipino at ako naman sa lutuing Hungarian. Ito ay isang natatanging restaurant. Ang tradisyonal na recipe book na ipinadala ni inay ay malaking tulong. Lalo na ang gulyas at fried pork chop ay nagustuhan din ng mga customer na Pilipino. Ang gulyas na ito ay napakasarap. Saan mo natutunan ito? Ang nanay ko po sa Hungary ang nagturo sa akin. Ginawa po ito ayon sa tradisyonal na paraan. Tuwing nagugustuhan ng mga customer ang aming luto, nakakaramdam ako ng sense of accomplishment. Minsan, may mga Hungarian tourist na pumupunta para kumain at natutuwa silang matikman ang lasa ng kanilang bayan. Mas nagiging makabuluhan ang lahat nang makita ko ang ganitong reaksyon. Tunay na lasa ng bayan. Hindi ko inakala na makakakain ako ng ganitong luto sa Pilipinas. Tuwing nakakarinig ako ng ganitong reaksyon, pakiramdam ko, nagsisilbi akong tulay na nag-uugnay sa Pilipinas at Hungary. Nang maging matatag ang takbo ng restaurant, umayos din ang aming pinansiyal na kalagayan. Ang labis na nagpapasaya sa akin ay ang makita si Marco na nagkakaroon ulit ng tiwala sa sarili. Erica, maraming salamat. Kung wala ka, hindi ako makakabangon ulit. Ano ka ba? Magkasama nating nilampasan ito, mahal. Malaki na rin ang mga bata. Si Junjun ay nag-aaral na sa high school at si Lia naman ay nasa senior year na ng elementary. Magaling silang magsalita ng Tagalog at Hungarian, na labis kong ipinagmamalaki. Mama, paglaki ko, gusto kong magtrabaho sa pagitan ng Hungary at Pilipinas. Nang marinig ko ito kay Junjun, labis akong natuwa. Pakiramdam ko, ipinagmamalaki niya ang kanyang pagkakakilanlan. Naging pang-araw-araw na rin ang video call kay inay. Tuwing linggo, nagtitipon ang buong pamilya para makipag-usap kay Lola. Lola, nag-present po ako tungkol sa Hungary sa school ngayon. Talaga? Ano ang sinabi ng Junjun namin tungkol sa Hungary? Ipinakilala ko po ang gulyas ni Lola at ang magagandang tanawin ng Hungary. Nang makinig ako sa ganitong pag-uusap, labis akong natuwa. Nang makita kong natural na nakikipag-ugnayan ang mga bata kay Lola at ipinagmamalaki ang kanilang mga pinagmulan, pakiramdam ko, sulit ang lahat ng hirap. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik si inay sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon siyang manatili ng 6 na buwan.
Ngayon, ang Pilipinas ay parang ikalawa ko ng bayan. Napakasaya ko sa mga sandaling kasama ko ang aking mga apo dito. Nang marinig ko ito kay inay, naantig ang puso ko. Ang taong labis na tumutol noon ay umiibig na ngayon sa Pilipinas. Sa visit ni inay, tumulong din siya sa aming restaurant. Nagluto siya ng tradisyonal na lutuing Hungarian para sa mga customer at nagsilbing tagapagpakilala ng kultura ng Hungary. Si Lola mismo ang nagluto nito? Napakasarap talaga. Salamat. Ginawa ito ayon sa tradisyonal na paraan ng aming bansa. Tuwang-tuwa ako nang makita kong nakikipag-ugnayan si inay sa mga customer na Pilipino. Isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang gobyerno ng Pilipinas ay pinili ang aming pamilya bilang ulirang pamilyang multicultural model multicultural family ng taon. Dahil sa cultural fusion at social contribution na ipinakita namin sa loob ng 15 taon, bibigyan kami ng Presidential Award. Nang matanggap ko ang liham, hindi ako makapaniwala. Mahal? Presidential Award? Talaga bang Presidential Award? Nagbahagi ang buong pamilya ng saya, lalo na si inay, labis siyang naantig. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng ganitong bagay sa buhay ko. Ginawa ang awarding ceremony sa Malacañang Palace, isang karangalan na personal na iginawad sa amin ng presidente ang parangal. Ang pamilya ni Erica ay nagpakita ng tunay na modelo ng global family. Hindi lang sila naghangad ng sarili nilang kaligayahan, kundi nagbigay din sila ng pag-asa at lakas ng loob sa buong lipunan. Salamat sa inyo. Nang marinig ko ang sinabi ng presidente, napaiyak ako. Ang pag-iisip sa hindi tiyak at naguguluhang panahon, 15 taon na ang nakakaraan ay parang panaginip. Sa aking acceptance speech, taos-puso kong sinabi, may nagsasabing walang hangganan ang pag-ibig, ngunit gusto kong sabihin ngayon, walang hangganan din ang pamilya. Basta't mayroong puso na nag-uunawaan at tumatanggap, anumang pagkakaiba sa kultura ay malalampasan. Ang aking speech ay nakakuha ng mainit na palakpakan mula sa mga dumalo. Noong gabing iyon, pag-uwi namin, magkasama kaming nakaupo at nag-usap bilang pamilya. Malayo na talaga ang narating natin, sinabi ni Marco na may malalim na ekspresyon. Mama, Lola, ang pamilya natin ay talagang napakahusay, taos-pusong sinabi ni Junjun at Lia. Dahan-dahang sinabi ni Inay. Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig. Basta't may pusong nagmamahalan, anumang bagay ay posible. Pinatunayan iyan ng ating pamilya. Noong sandaling iyon, naramdaman ko ang perpektong kaligayahan. Sino ang mag-aakala na ang aming kwento na nagsimula dahil sa pagtutol ni inay 15 taon na ang nakakaraan ay magkakaroon ng ganito kagandang katapusan? Pagkatapos ng parangal, mas marami pang lugar ang nag-imbita sa amin, ang mga school, multicultural center at pati na rin ang mga kumpanya sa buong bansa ay humiling ng lecture. Ang milagro ng pamilya na nilikha ng pag-ibig ang laging hinihiling nilang ikwento. Buong puso naming tinanggap ang mga kahilingang ito. Kung makakatulong ang aming karanasan sa ibang tao, napakakabuluhan ito, lalo na sa mga magkasintahan na naghahanda para sa international marriage, nakapagbigay kami ng tunay at konkretong payo. Sa simula, maaaring mahirap dahil sa pagkakaiba sa kultura, ngunit basta't magsisikap kayong mag-unawaan, aayusin ng panahon ang lahat. Labis kaming natutuwa tuwing nakakatanggap kami ng mga liham ng pasasalamat mula sa mga taong nakinig sa aming payo. Ngayon, ang kwento ng aming pamilya ay naisulat na rin sa isang libro. Ang pamagat ay Ang Milagro ng Pag-ibig, Pamilyang Lumampas sa Hangganan. Maraming tao ang nakabasa nito at nagkaroon ng lakas ng loob. Tuwing nakakatanggap ako ng ganitong mga liham mula sa mga mambabasa, labis itong nagiging makabuluhan. Si Junjun ay kasalukuyang nag-internship sa Hungarian Foreign Affairs. Si Lia naman ay nakapasa sa isang mahusay na culinary school. Ang dalawang bata ay matatag na sumusulong patungo sa kanilang mga pangarap. Si Marco ay ganap ng gumaling at mas aktibong pinamamahalaan ang restaurant. Bukod sa pagluluto, nagbibigay din siya ng consultation para sa mga multicultural family. Si Inay ay malusog pa rin at masiglang nagbo-volunteer. Kahit lampas 60 taong gulang na siya, talagang napakasigla pa rin niya. Ako naman, pinamamahalaan ko ang isang multicultural family consultation center at tumutulong sa mas maraming pamilya. Napakakabuluhan na nakakapagbigay ako ng praktikal na tulong batay sa mga pagsubok na naranasan ko. Noong isang gabi, habang naghahapunan kaming magkasama bilang pamilya, sinabi ni Inay, Erica, maraming salamat. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng ganito kayaman na buhay. Inay, kayo po iyon. Dahil naglakas loob kayong magbukas ng puso, naging masaya po kaming lahat.
Noong sandaling iyon, naunawaan ko. Dahil sa conflict namin ni inay na 50 na taon na ang nakakaraan, naging mas matatag at mas maganda ang aming pamilya ngayon. Ang pag-ibig ay may kapangyarihang magbago ng lahat. Kayang lampasan ang mga hangganan, pagkakaiba sa kultura, at maging ang conflict sa pamilya. Ngayon, sinisimulan ko ang bagong araw na may pusong nagpapasalamat. Kasama ang aking minamahal na pamilya, gumagawa ako ng isang trabaho na nagbibigay pag-asa sa mga tao. Kung kayo man ay nahaharap sa mahirap na pagpipilian dahil sa pag-ibig, maglakas loob kayo. Kung ito ay tunay na pag-ibig, tiyak na malalampasan nito ang lahat ng pagsubok. Dahil pinatunayan iyan ng aming pamilya. Ang pag-ibig ay talagang may kapangyarihang lumikha ng mga milagro. At ang pamilyang nabuo sa pag-ibig na iyon ang pinakamagandang kayamanan sa mundo. Kayo ba ay gumawa na rin ng mahihirap na pagpipilian dahil sa pag-ibig? Sana, sa pakikinig sa kuwentong ito ngayon, maalaala ninyo rin ang inyong sariling mahahalagang alaala. Paki-like, subscribe at share ang kuwentong ito sa mas maraming tao. Maraming salamat sa panonood ninyo ngayon.